Magandang araw sa lahat. Ako si Kylie Basas at sa video na ito ay kikwento ko ang tungkol sa salaysay ni Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera tungkol sa mga pangyayari mula 1871 hanggang 1873. Isa ito sa mga panahong nagbago ang takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Noong 1871, dumating sa Pilipinas ang bagong gobernador general na si Rafael de Izquierdo. Malayo ang ugali niya sa dating gobernador na si Carlos Ma de la Torre. Si La Torre ay liberal at pabor sa mga Pilipino. Pero si Izquierdo, mahigpit at hindi masyadong tiwala sa mga katutubo. Pag-upo pa lang niya, binawi na agad ang mga reforma ni La Torre. Isa sa mga naapektuhan ay ang School of Arts and Trades, isang paaralang itinatag ng mga Pilipino. Pinagbawal ito ni Izquierdo dahil ayaw niyang masyadong nagiging edukado ang mga Pilipino. Dahil dito, maraming Pilipino ang nainis at nawalan ng tiwala sa pamahalaan. Pagsapit ng January 20, 1872, naganap ang isang maliit na pag-aaklas sa Cavite. Ang mga manggagawa at sundalo roon ay nagrereklamo dahil tinanggal ang ilang benepisyo at pribilehiyo nila. Bilang protesta, nagkaroon ng kaguluhan na tinawag na Cavite Mutiny. Ang problema, pinalaki ng mga praile at mga Kastila ang issue. Ginawan lang parang malawakang revolusyon laban sa pamahalaan. Pero ayon sa mga salaysay, hindi ito totoo. Maliit lang na pag-aalsa ito na ginamit nila bilang dahilan para paghigantihan ang mga Pilipino. Dahil sa insidente, maraming inosenteng Pilipino ang nadamay. Kabilang dito ang tatlong paring reformista, si Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez, at Padre Jacinto Zamora o Gumburza. Wala silang sapat na kasalanan, pero pinagbintangang kasabwat sa pag-aalsa. Noong February 17, 1872, binitay sila sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan. Ang pagkamatay nila ay nagdulot ng takot, pero nagising din ang damdamin ng mga Pilipino. Maraming kabataan noon ang na-inspire, kasama na si Jose Rizal. Hindi lang si Gumburza ang biktima. Maraming Pilipino intelektual ang pinabilanggo o pinatapon. Kasama rito sina Antonio Regidor, Joaquin Pardo de Tavera, or kapatid ni Trinidad, si Jose Basa, Mariano Sevilla, Feliciano Gomez, Maximo Paterno, at Crisanto Reyes. Karamihan sa kanila ay pinatapon sa Marianas Islands. Si Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera na isang scholar at doktor ay nagsulat tungkol sa mga pangyayaring ito. Ayon sa kanya, ang Cavite Mutiny ay pinalaki lang ng mga praile. Ginamit nila ito para sirain ang mga reformista at palakasin pa ang kapangyarihan ng simbahan sa Pilipinas. Para kay Tavera, hindi ito totoong revolusyon, kundi isang palabas para manakot at patahimikin ang mga Pilipino. Noong 1873, mas lalong lumakas ang kapangyarihan ng mga praile. Ngunit sa halip na matakot, lalong nagising ang damdamin ng mga Pilipino. Dahil sa sakripisyo ng mga martir, nabuo ang diwa ng nasyonalismo na humantong sa revolusyon makalipas ang ilang dekada. Kaya nga sinasabi ng mga historiador, kung walang 1872, baka wala ring 1896 revolution. Sa kabuuan, ipinakita sa salaysay ni Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera na minsan, ginagamit ng mga makapangyarihan ang kasinungalingan para manatili sa pwesto. Pero sa huli, ang katotohanan pa rin ang magpapalaya sa mga tao. Ang mga pangyayaring ito noong 1871 hanggang 1873 ay nagsilbing simula ng pagkakaisa ng mga Pilipino at nagpausbong ng nasyonalismo. Ayun lamang. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay mas naintindihan ninyo ang kwento ng Cavite Mutiny at ng salaysay ni Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera.